So mga kababayan, pag-usapan natin etong nangyayaring ba sa Davao City. Grabe. Nakikisimpatya tayo sa mga tao dyan ha. Nararamdaman namin yung nararamdaman ninyong lungkot dyan. Dyan sa Davao City dahil binabaha kayo. Ngayon, pag-usapan natin. Kalat na kalat ngayon sa social media, ang hashtag na asan si Baste Duterte? Asan si VP Sara Duterte? Ngayong binabaha ang Davao City. Nakalimutan nyo ba noong nakaraang linggo? Binaharin kayo dyan. Kung di ako nagkakamali, bagyong Inday yun. Diba? Binaharin kayo dyan. Pero si Baste, nasa ibang bansa pala, nagpa-party-party. Diba? May kumalat nga na video niyan. At ngayon, kahapon, binahala naman kayo. Si Baste, nasaan? Nasa ibang bansa pa rin at wala sa inyo dyan. Anong klaseng mayor nyo yan? Diba? Hindi ba kayo nag-iisip? Bagay. Kayo rin kasi ang bumuboto dyan. Kaya wala dapat sisihin, kung hindi dapat, kayo rin. Kasi kayo yung bumuboto sa maling politiko. Kayo yung bumuboto sa maling leader ninyo. At kayo ang bumuboto, kaya kayo naghihirap ngayon. Ngayon ang tanong, nasaan ba yung 51 billion ni Pulong? Na para na dapat sa flood control dyan sa Davao City. Nasaan ba yun? Wala kaming karapatan magtanong kasi hindi naman namin binoto yan eh. Hindi naman kami taga dyan. Kayong mga taga Davao City ang dapat magtanong. Nasaan yung sinasabing 51 billion na para sana sa flood control? Kasi dapat, kung 51 billion yun, hindi na kayo binabaha ngayon kasi napakalaking pera nun. Napakahabang flood control magagawa nun. Napakaraming pwedeng igawa nun. Di ba? Pero hanggang ngayon, binabaha pa rin kayo. At pag-usapan natin, sabi ng mga DDS, magaling ang mga Duterte mamuno. Dapat sila ang mamuno sa atin. Wala silang katulad mamuno, magaling sila at mahusay. Kung mahusay ang mga Duterte mamuno, bakit binabaha pa rin ang Davao City? Ilang taon na ba ang Duterte dyan sa Davao City? Kung di ako nagkakamali, 36 o 40 years. Mula nung 1986 pa sila, di ba? 40 years na sila namumuno dyan. Bakit binabaha pa rin ngayon? Di ba? Ang tagal na nun, 40 years. Tapos binabaha pa rin kayo. Buti sana kung paiba-ibang mayor, kaso isa lang yung mayor mula noong 1986. Yun bang isip kayo? Kung talagang magaling yung mga Duterte, hindi na sana kayo nakakaranas ng ganyan. Ako, concern lang ako dyan kasi may mga kamag-anak ako dyan. Marami rin akong kamag-anak dyan sa Davao City. Kaso wala mga tanga rin sila kasi binoboto nilang mga politiko dyan, mga mahihina. Kaya sa susunod na eleksyon, huwag na kayo basta-basta magpapaloko. Huwag na kayo magpapauto. Huwag kayo bumoto ng sikat na apelyido. Bumoto kayo yung talagang makakatulong sa inyo na hindi na kayo babahain kapag umulan dyan. Yung tipong kapag bumabagyo, hindi kayo matatakot sa buhay ninyo. Yung tipong kapag tuloy-tuloy ang ulan, hindi kayo matatakot na baka lumikas na naman kayo. Ganun ang iboto nyo. Leader na talagang magmamalasakit sa inyo. At hindi yung mga leader na mga kapag bumagyo ay nagpa-party-party. Diba? Awa kayo mga taga Davao City, sa totoo lang, tuwing binabaha kayo, nababalita sa amin dito sa NCR, wala kami magawa. Di ba? Hindi namin kayo kinukutya, hindi namin kayo pinagtatawanan. Kasi sino ba namang matutuwa kapag binaha? Kasi kahit kami ayaw namin. Di ba? Ang binabatikos natin, yung mga politiko na namumuno dyan sa inyo. Bakit nila hinahayaan na mangyari sa inyo yan? Kung mahal nila kayo, bakit pinapabayaan nilang mabaha kayo? Kung may malasakit sa inyo, ang mga leader dyan sa Davao City, bakit nila hinahayaan na mangyari yan sa inyo? Yan ang tanong ng lahat ng Pilipino. Kasi hindi natin mapagkakaila. Itong si VP Sara, nangangarap maging presidente. Kaya sinasabi nila, baka pag naging presidente ito, magaya ang Pilipinas sa Davao City. Na kahit walang ulan, binabaha. Di ba? Kanina bang post yun? ABS-CBN ba yun? O GMA7 yung post na kahit na wala namang ulan pero may baha. Kaganina. Diba? Diyan kayo mag-isip kayo. Kami, diba? Kami hanggang awa lang kami sa inyo. Pero kayo ang magdidikta na magiging kapalaran nyo. Kayo magdidikta kung anong gusto nyo maging buhay dyan sa Davao City. At hindi kami. Sasabihin ninyo, mabilis naman humupa tanga yun! Pangtanga ha? Pangtangang dahilan nyo. Sasabihin nyo, mabilis naman humupa. Pagtanga ka, ganun ang dahilan mo, pagtanga ka. Hindi ako naniniwalang mga tanga, mga taga Davao City. Pero may mga tanga dyan. May mga tanga na mga solid. Pero hindi lahat. Mas marami dyan sa Davao City mga matatalino. Bro, yun mo sasabihin,
Okay lang bahain kami, at least mabilis naman umupa. Ay, tanga yun ganun, tanga. Di ba? Kaya inuulit ko sa susunod na election, mag-isip kayo mag-isip kayo kung gusto nyo maging mabago yung buhay ninyo. Mag-isip kayo kung gusto nyo umayos yung buhay ninyo kada umuulan. Kung gusto nyo hindi na kayo mag-evacuate kada ulan, mag-isip kayo sa susunod na botohan, di ba? So kayo, ano masasabi ninyo sa video natin na to? Huwag niyo po kalimutan, paki-share po itong video natin na to at paki-subscribe itong bagong YouTube channel natin. Salamat.